Tuloy po kayo! Tuloy po kayo sa aming munting tahanan dito. Tuloy po, tuloy po kayo at damhin ang pagmamahal sa inyo. Tuloy po kayo, kami po'y di naiiwas sa inyo. Tuloy po kayo, dahil dito ang bawat isa'y kapatid po. Ang parokya ng Immaculada Concepcion sa Puerto Galera ay mayroong magandang parte sa kasaysayan ng bayan at nagsisilbing sentrong espiritual at kultural para sa lokal na komunidad. Ang kasaysayan ng Immaculada Concepcion ay nagsimula noong panahon ng kolonyal na Espanyol sa Pilipinas nang dumating ang mga misyonerong Katoliko sa Kapuluan upang ipalaganap ang Kristyanismo. Ang pagtatayo ng simbahan ng parokya ay sinimulan upang magtatag ng isang lugar ng pagsamba at espiritual na gabay para sa lumalaking populasyon ng Katoliko sa Puerto Galera. Ang simbahan ay nakatuon sa Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, isang makabuluhang debosyon ng Marian sa Katolisismo. Dahil dito ang bawat isa'y kapatid po. Kung nais niyo pang malaman ang kasaysayan ng simbahan, maaari kayong magtungo sa museo ng parokya dito sa ating kumbento. Bukas ang museo tuwing Martes hanggang Sabado at tuwing Linggo. Tuloy po kayo, kami po'y di naiiwas sa inyo. Tuloy po kayo, dahil dito ang bawat isa'y kapatid po. Tuloy po kayo. Si Maria ang tinawag ng Diyos bilang simbolo ng ating simbahan. Ngunit, alam mo ba kung bakit tayo mga Katoliko ay hindi sumasamba sa Kanya? Tayo mga Katoliko ay nananalangin kay Maria, ngunit hindi katulad ng ating pagdarasal sa Diyos. Ang mga Katoliko ay nananalangin kay Maria para parangalan siya at hilingin sa Kanya na tayo ay pagdasal, hindi para sambahin sila. Naniniwala ang mga Katoliko na ang tungkulin ni Maria ay akayin ang mga tao sa Diyos bilang isang espiritual na ina. Ayon nga sa Lucas chapter 1 verse 13, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, sapagkat nakasumbong ka sa biyaya ng Diyos. At si Maria ay kinalulugdan ng Diyos. Mula naman sa Lucas chapter 1 verse 42, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Patunay na si Maria ay lubhang pinagpala at siya rin ang magpapala sa ating lahat. At nabanggit naman mula sa Lucas chapter 2 verse 51, si Jesus ay naging mabuting anak at iningatan naman ito ng kanyang ina sa kanyang puso.
Ibig nitong sabihin na naging masunuring anak si Jesus sa Lord, sapagkat mabuting ina si Maria at ito ay nakatanim sa kanyang puso. Si Maria ay kasama natin sa iisang misyon. Ang manampalataya at manalangin para sa iisang Diyos. High five para kay Maria. High five para kay Maria. Halina kaibigan, dinggin natin ang hiling ng ina. Kung tayo magtulungan, walang di magagawang himala. Di mo ba nakikita na kinakailangan niya ang iyong konting tulong, panahon at pagkakataon? Oh, 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 high five para kay Maria. Biyaya ng langit na mo ay muling ibibigay ko. High five para kay Maria. Ang munting mundo ay lalago kung ikaw ako tayo'y mag-high five para kay Maria. High five para kay Maria. Sa pagkumpara Ngayon, pag-usapan natin ang kakaibang pagkakaibigan ni Jesus at ng kanyang mga disipulo. Ito ay isang pagkakaibigan na nagturo sa atin hindi lamang tungkol sa pagmamahal at pagtitiwala, kundi pati na rin sa pagsunod sa kanyang misyon. Magsimula tayo sa Juan chapter 15 verse 14, kung saan sinabi ni Jesus, "Kayo ay aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang inuutos ko sa inyo." Sa unang tingin, maaaring parang binibigyang diin ni Jesus ang pagsunod ng higit sa lahat. Ngunit may mas malalim pa itong kahulugan. Kapag si Jesus ay nagsasalita tungkol sa pagsunod, hindi niya binabawasan ang pagkakaibigan sa pagsunod lamang. Sa halip, pinapakita niya sa atin ang landas patungo sa mas malalim na koneksyon. Ang pagsunod dito ay nangangahulugan ng pagtitiwala. Parang sinunod mo ang payo ng kaibigan dahil alam mong may malasakit siya sa iyo. Halimbawa, sa Marcos chapter 3 verses 13 to 19, hinirang ni Jesus ang 12 disipulo. Hindi lang niya sila pinili para sumunod sa mga alituntunin. Hindi, tinawag niya sila para makasama siya, matuto mula sa kanyang buhay at ibahagi ang kanyang misyon para sa mundo. Ang pakikipagkaibigan kay Jesus ay tungkol sa isang buhay na pinagsasaluhan, hindi lamang mga utos na dapat sundin. Dumako tayo sa huling hapunan. Sa Juan chapter 15 verse 15, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, "Hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang gawain ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinawag ko kayong mga kaibigan." Hindi ba ito kahanga-hanga? Nais ni Jesus na maunawaan natin na ang kanyang pagkakaibigan ay hindi tungkol sa pamumuno. Ibinahagi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na ang lahat ng kanyang natutunan mula sa Ama ay mahalaga. Iyan ang lalim ng kanyang pagkakaibigan. Malinaw, nagtitiwala, at puno ng pagmamahal. Naaalala mo ba ang tinawag ni Jesus sina Pedro at Andres? Sinabi niya, "Halika,
sumunod ka sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Ito ay hindi lamang isang gawain. Ito ay isang paanyaya sa kanyang misyon. Sinabi ni Jesus, "Lumakad ka sa akin. Tingnan ang mundo sa pamamagitan ng aking mga mata. Magtulungan tayo para mapalapit ang iba sa Diyos." Ang tawag na ito ay hindi lamang para kila Pedro at Andres. Ito ay para sa ating lahat. Nais ni Jesus na samahan natin siya sa pagmamahal at paglilingkod sa mundo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito para sa atin? Ang pakikipagkaibigan kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga utos. Ito ay tungkol sa pagbabahagi sa kanyang buhay, kanyang misyon, at kanyang pagmamahal. Pagsikapan nating mamuhay bilang kanyang mga kaibigan, hindi lamang bilang mga tagasunod, kundi bilang mga taong lumalakad ng malapit sa kanya, natututo mula sa kanya, at nagmamahal tulad niya. Ngayon, handa ka na bang gawin ang mga hakbang na iyon at palilimin ang iyong pakikipagkaibigan kay Jesus? Kung iisipin, kaya rin natin maging katulad ng mga disipulo ng Panginoon. Sa kabila ng kaguluhan sa ating mundo, mananaig ang kabutihan kung tayo ay gagalaw ng ayon sa mga disipulo sa iilang paraan. Una, samahan natin si Jesus. Mahalagang makapaglaan tayo ng oras para sa pagdarasal, sa pagbabasa ng Biblia, at sa pagsampa palagian. Tinutulungan tayo nitong matutunan ang kanyang banal na salita at iayon ang ating puso sa kanya. Pangalawa, sundin natin ang kanyang mga turo. Isabuhay ang kanyang mga utos, lalo na ang pagmamahal sa iba, maging ang maliliit na gawa ng kabaitan ay tumatalamin sa kanyang pagmamahal sa mundo. At huli, sumama sa kanyang misyon. Ibahagi ang ebanghelyo sa iyong sariling paraan. Ito ay maaaring mga hulugan ng paglilingkod sa iba, pagbobolontaryo, o simpleng paghikayat sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. Ang pagiging alagad ngayon ay nangangahulugan ng pamumuhay sa paraang nagpapakita ng pag-ibig ni Jesus at pag-anyaya sa iba na maranasan ito. Tara, sama-sama tayong manalangin at magsimba tuwing linggo. Makiisa sa banal na misa dahil dito lalalim ang ating pananampalataya at pag-ibig. Magsikap tayong maging banal upang makamit ang buhay na walang hanggan. Magpuri at magalak tayo sa Panginoon. Dahil ito nabubuklod sa atin kay Jesus. Isaisip natin ang kahalagaan ng pananalangin at paglapit sa Kanya. Sa puso at ibahagi natin sa iba ang salita ng Diyos. Gawin natin siyang sandigan ng ating lakas. At gawin siyang gabay at pag-asa tungo sa buhay na banal at payapa. Tuloy po, tuloy, tuloy po kayo sa aming munting tahanan dito. Tuloy po, tuloy, tuloy po kayo at damhin ang pagmamahal sa inyo. Tuloy po, tuloy, tuloy po kayo, kami po'y di nakikiwas sa inyo. Tuloy po, tuloy, tuloy po kayo, dahil dito ang bawat isa'y kapatid po. Ang sino mang sa akin mananahan din ako.
sa Kanya.